Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, kinompronta nga ni Tess si David at tiningnan ang cellphone ni David kung talagang wala itong tinatago. Ngunit ang hindi alam ni Tess ay nabura na nga ito ni David bago pa man siya kumprontahin ito. Kaya naman nakalusot na naman si David sa kalokohan niya. Sinabi ni Tinding kay Camille na sa susunod umano na mangyari sa kanya ang ginawa ni David ay huwag niyang papalampasin dahil sigurado umanong mauulit ito. Kaya huwag itong maging martir. Napilitan naman humingi ng tawad si David kay Camille dahil pinilit nga siya ni Tess. Ngunit hindi nga naniniwala si Tinding sa sinasabi ni David na nag-aalala umano sa kinabukasan ni Camille. Sa kabilang banda, sa pagpasok nga ng kwarto nila David at Camille ay agad na pinagalitan ni David sa Camille. Sinabi nga ni David na dumadagdag pa ito sa problema. Dagdag pa nga ni David na nang dahil umano sa ginawa ni Camille ay masama ang tingin sa kanya ng pamilya niya at hindi umano nito makakalimutan ang ginawa ni Camille. Sa pag-iisa ni Rigor ay sinabi niya sa kanyang sarili na patay na umano si Ramon Montenegro at sinigurado niya umano ito. Ngunit napakalalim umano ng sugat na iniwan nito sa kanilang pamilya na kahit kailan nga ay hindi mawawala. Maya-maya pa sa pagdating ni Ramon ng mansyon ay mainit ang ulo nito. Sa kabilang banda naman ay napansin naman ni Don Julio na posturang-postura ang mga suot ni Marsing at Nita. Kaya naman dito sinabi ni Don Julio na sa magagandang damit umano ng mga ito naubos ang perang ibinigay ni Ramon. Ngunit sumagot naman ang mag-asawa na ginamit nila ito para sa kanilang negosyo. Ang mga dapat nating abangan ngayong Huwebes, tuloy na nga ang pagtakas nila Tanggol ngunit agad itong maaamoy ni Espinas. Kaya naman malabo nang makatakas ni Tanggol. Kung kaya't dito wala nang pamimilian ang grupo ni Tanggol kundi gawin ang pangalawang misyon na patayin ang grupo ng Red Phoenix dahil nga sasamahan mismo sila ni Espinas sa kanilang misyon. Habang si Ramon naman ay hindi maiiwasang masigawan si Mokang dahil sa init ng ulo kung kaya't magkakasagutan ang kanyang mga magulang at si Don Julio habang nasa hapagkainan. Sa inyong palagay, dito na kaya unti-unting malalaman ni Mokang ang tunay na negosyo ni Ramon? Kaya naman mga kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.